Susunod na ang Abante sa Tanghali. Good news mga kaabante, dahil ang inyong #1 tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Nga sa pagkakataon nito, kapag napahina nila yung Iran, malaking bagay ito para lumakas yung influensya ng US sa Middle East. Alam pa rin ba natin na nagmamaneo siya sa kalsada dahil tiniketan lang siya? Tingin ko hindi tama. Po kayo doon sa ating tala, ang kanya pong pinangako ay siya po ay babalik by December. But so far, wala pa po tayong nakita. Araw ng Lunes, January 13, 2026 para sa Abante sa Tanghali. Ako po ang inyong kaabante, Eli Saludar, para sa isang oras na balitan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494. Abante, una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib-puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao para sa Abante sa Tanghali. Ako ang inyong kaabante, Bero Santiago. Sa ating mga headlines. DPWH Secretary Vince Dizon handang tumestigo laban kay Zaldico. Kampo ni Bryce Hernandez itinanggi ang pagbawi ng testimonya sa ghost projects. Gabinete ni PBBM nananatiling buo sa kabila ng usapin ng balasahan. OIC Regional Director ng DPWH, May Maropa, humarap sa Sandigan Bayan. BFP may 30 million pesos kickback umano sa fire extinguisher ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. LTFRB sinuspindi ang operasyon ng ride-hailing vehicle dahil sa sexual harassment. 5% discount sa LPG para sa mga senior citizen at PWD ipinaalala ng DOE. Pulis sinaksak ang kabaro sa loob ng kusina ng CIDG sa Camp Crame. Amerika pupustura sa Middle East kaya planong bombahin ang Iran ayon sa isang security analyst. Sa balitang abroad, protesta laban sa ICE sumiklab sa US matapos ang pamamaril sa Minneapolis. Samantala sa balitang sports, Charles Chu mananatili sa College of St. Benilde de Blazers para sa NCAA 102. Sa balitang showbiz naman, Kyla Estrada full support sa 2 araw na charity event ni Daniel Padilla. At sa ating balitang viral, si Doggy na kung umasta akala mo may audition. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, handang humarap at tumestigo sa Sandigan Bayan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kapag sinimula na ang pagdinig sa mga kaso laban sa dating kongresista at ako Bicol Party List member na si Elizalde Co sa January 20. At ayon kay Dizon, natural lamang ang kanyang pagharap bilang testigo dahil siya mismo ang naghain ng reklamo at iginit na tuloy-tuloy ang proseso upang papanagutin ang mga sangkot nasangkot si Co sa umano'y substandard road dike projects sa Oriental Mindoro na gumuho noong July. Ang proyekto na nagkakahalaga ng mahigit sa 200 milyong piso ay isinagawa ng SunWest Incorporated, ang kumpanya na iniuugnay sa dating mambabatas.
Pinabulaanan ng kampo ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez ang ulat na bawi siya sa kanyang testimonya kaugnayang umunoy maalnumulyang flood control projects. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ernest Libanza, hindi totoo ang recantation at lilinawin nila ang issue sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa January 19. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, chairman ng Blue Ribbon Committee, tatalakayin nila ang usapin na pagbabala ng mga sinumang babawi sa sinumpaang pahayag ay maaring masangkot sa perjury. Nilinaw rin ng Department of Justice o DOJ na wala pa silang natatanggap na affidavit mula kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na nagbabalikwas sa kanyang testimonya. Dagdag pa ng DOJ, wala rin siyang counter-affidavits ang anumang pahayag na binabawi niya ang naunang testimonya. Bagamat dati na niyang tinanggi ang pagkakasangkot sa tinaguriang Ghost Flood Control projects. Sa kabila ng umuugong na espekulasyon tungkol sa malawakang cabinet reshuffle, mananatiling buo ang gabinete ng Administrasyong Marcos Jr. sa pagharap sa taunang economic briefing na Malacanang. Ayon sa bilyonaryo, pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang briefing na pinamagatang Big Bold Reforms, the Philippines 2026, kung saan lalahok ang mga economic manager at matataas na opisyal ng gobyerno. Senyales na wala munang agarang pagbabago sa gabinete. Layunin ng pagtitipon na i-update ang sektor ng negosyo sa kalagayan ng ekonomiya at palakasin ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Inaasahang dadalo ang ilang kilalang personalidad na sina Ramon Ang at si Han C, pati na rin si Jaime Agosto Zuel de Ayala at Sabin Aboitiz. Samantala, mariing itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto ang maray nalalapit na cabinet revamp at hinimok ang mga opisyal na manatiling nakatuon sa kanilang tungkulin. Ebidensya muna bago salita. Yan ang reaksyon ng ilang miyembro ng Kamara sa umunoy nilulutong impeachment complaint laban kay PBBM at VP Sara. Ang detalye sa umaabanting balita ng BNC reporter Joan Manalo. Evidence-based at constitution-bound. Ganito raw dapat ang lalamanin ng isang impeachment complaint ayon sa ilang miyembro ng Kamara. Kasunod ito ng ugong-ugong na may nagbabadyang impeachment complaint laban kay President Bongbong Marcos. Para kay Bataan 1st District Representative Antonino Roman III, hindi naman daw hadlang ang trabaho para maghain ng impeachment complaint laban sa kung sinong opisyal ng gobyerno. Pero anya, dapat siguraduhin may ebidensya bago ito ihain. Yung lakas ng isang impeachment complaint ay nakabatay sa ebidensya. Kung walang ebidensya, ay walang pupunta yung impeachment. So, I cannot speculate. Ganito rin daw dapat kung ituring ang posibilidad ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. It is also the same as I said, it is a matter of speculation. I'm not sure if anyone will file. In the end, it will be evidence-based. O di antayin natin bago i-file yan, mahirap tayo manghula dahil speculative yun eh. Nanindigan naman si Tingog Party List Representative Jude Asidre na kinakailangang naaayon sa saligang batas ang kahit anong galaw para i-impeach ang isang sitting president. Hindi raw ito dapat na i-impluwensyahan ng political pressure, ingay o haka-haka. Dagdag pa ng mambabatas, wala raw umiikot o naihahain na formal na impeachment complaint laban kay PBBM sa Kamara. Kaya mahirap din daw magkomento sa isang bagay na hindi pa nila nakikita o napag-aaralan. Ganito rin ang posisyon ni Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V. Anya, hindi lamang isang press release ang impeachment, kundi isang constitutional process na nangangailangan ng pruweba. Kaya dapat daw ay nakaangkla ang lahat ng aligasyon sa mga sinumpaang salaysay, tamang dokumentasyon at beribikadong impormasyon. At kung mangyari man ang sinasabing reklamo, sisiyasatin daw ito ng Kamara base sa ebidensya at sa saligang batas. Pero ang Makabayan Bloc sa Kamara, iba ang tindig patungkol sa issue.
Bagamat hindi raw sila pamilyar sa impeachment complaint laban kay PBBM, sinabi nila ngayong araw na may basehan pa rin para i-impeach ang Pangulo. Kabilang na nga sa mga ito ang umano'y massive at systematic plunder ng national budget, ang unprogrammed appropriations at mga alegasyong kinakaharap ng palasyo kaugnay sa infra projects sa bansa. Dahil dito, maglalabas din daw ng opisyal na anunsyo ang Makabayan Block sa tamang panahon, habang pinaghahandaan pa nila ang muling paghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa Abante, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sa iba pa nating balita, Bureau of Fire Protection may 30 million pesos kickback umano sa fire extinguisher ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang detalye sa umaabanteng exclusive report ni BNC reporter Hannah T. Isa raw sa mga pinakakurap na ahensya ang Bureau of Fire Protection. May mga kickback daw kasing natatanggap pagdating pa lang sa fire extinguishers nila. Ayon yan mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, idinetalya ni Remulla na may ni-relieve daw siyang 2 key officials sa BFP NCR at Quezon City. May nakita kaming suspicious na inspection nila dito sa QC sa isang condominium na may supposedly 30 million ang kickback nila para doon sa mga fire extinguishers. Sa pag-iikot daw ng mga opisyal, minsan ay pinapapalitan ng mga extinguisher kahit hindi pa naman kailangan. Doon na raw sila nakakakuha ng kickback. Ng Bureau of Fire Protection, simple lang ang galaw niyan eh. Pupunta dyan, mag-i-inspect, sabihin, oy, hindi na pwede fire extinguisher mo. Ito yung kailangan mong bilhin. Expired na. Expired na. Ito kailangan mong bilhin. Contractor din pala. Ang binibenta nila is times 3 the cost. Pinatotohanan ng BFP sa amin ang nasabing kickback scheme, pero tumanggi munang idetalye ito dahil sa ongoing investigation. Anila, zero tolerance daw ang ahensya pagdating sa ganitong abuse of authority. Pwede nilang kaharapin yung 6 months na pagkakulong, no, or not more than 6 years, or fine ng not more than 100,000, or both fine and imprisonment. Maliban pa yan sa pwedeng kaharapin na administrative liability. Pero maaaring hindi lang daw sa extinguisher nakakakuha ang mga sangkot. Pagdating kasi sa fire safety compliance, meron tayong active fire protection na kung tawagin, kasama na dyan yung mga sprinkler system, fire detection and alarm system, at saka fire extinguisher, and among others. So tinitingnan yan kung saan doon. No? Kaya ang sabi ko nga, patuloy yung investigasyon na ginagawa ng investigating body at kumakalap pa ng mas matitibay na ebidensya. Nang tanungin kung bakit ngayon lang sumulpot ang ganitong mga investigasyon, paglilinaw ng BFP, bago pa man daw mailantad ang issue, may mga natanggal na raw sa pwesto na BFP officials dahil sa abuse of authority. Isa raw dyan ang tiwaling opisyal na tumatanggap umano ng higit kumulang 200,000 pesos na kickback lang naman pagdating sa recruitment pa lang sa ahensya. Marami po yan, hindi lang po yan isa. Less than 10 po. Marami na po kami na-entrap from nationwide po. Meron sa Cebu, meron sa Region 9 and other region. At meron pa rin kaming ongoing, no? Hindi lang namin pwede i-disclose lahat. Balak na ngayong magpa-body camera sa mga officer ng BFP para direktang mamonitor ng central office ang kanilang inspection at mapigilan na ang ganitong mga gawain. Online na rin daw ang Safety Fire Inspection Certification para makaiwas sa abuse of authority ang mga inspection officer. Paglilinaw ng BFP, marami pa rin naman daw silang mga officer na tapat sa serbisyo at nadadamay ng ibang mga tiwaling opisyal na dinudumihan ng pangalan ng ahensya. Para sa Abante, Hannah T. Billionario News Channel. DPWH at DOH ininspeksyon ang kontraksyon ng mga bagong health center sa QC. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Construction. Personal na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon kasama ang ilang opisyal at kawani ng Department of Health itong isinasagawang konstruksyon sa aking likuran na Philippine Cancer Center dito sa Quezon City. Ang nasabing pasilidad ay isang 20 palapag na gusali na may pondong mahigit 3 bilyong piso
at target na maging ganap na operational bago matapos ang taong 2027. Bukod dito, sinuri rin ni Secretary Dizon ang konstruksyon ng bagong pasilidad sa National Kidney Transplant Institute bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Ayon kay Dizon, dalawa ang mga naturang proyekto sa 4 na target ng DPWH na matapos bago magtapos ang kasalukuyang administrasyon. Kabilang pa sa mga planong tapusin ang Philippine Children's Medical Center at ang Philippine General Hospital. Binigyan diin ng kalihim na mahigpit nilang babantayan ang progreso ng mga proyekto upang matiyak na agad itong mapakikinabangan ng ang konstruksyon. Pakinggan natin ang panayam kay Secretary Vince Dizon. Now, apparently, it's on time. Pero, we just want to make sure na baka naman pwedeng mas maaga pa. No? So, sabi nila, end of the year next year, pipilitin natin a few months earlier. No, pipilitin natin. Pero importante din yun, yung equipment at yung personnel. No? So, kailangan talaga, pagka ito natapos, the next day, pwede nang gamitin ng mga kababayan. Samantala, magtutungo naman sa susunod na linggo si Secretary Dizon sa PGH sa Maynila para naman mag-inspeksyon sa itinatayong mga bagong gusali. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Ako si Charmaine Abong. Abante. Sa iba pa nating balita, hindi pa rin bumabalik si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Ayon yan kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval. Sa programang Inbox sa Abante, sinabi ni Sandoval na wala pa rin silang record ng return ni dating Secretary Bonoan. Anya, tumaliwas na ito sa kanyang pangakong babalik ito ng bandang December, pero hanggang ngayon ay wala pa rin itong paramdam. Pakinggan natin ang pahayag ni BI spokesperson Dana Sandoval sa programang Inbox sa Abante. Wala pa pong return dating Secretary Manny Bonoan from the time na siya po ay umalis ng bansa. Tama po kayo doon sa ating tala, ang kanya pong pinangako ay siya po ay babalik by December, but so far wala pa po tayong nakitang return. Ang tinig ni Immigration spokesperson Dana Sandoval. Wala naman tayong debate. Yan ang sinabi ni Bicol Saro, party list at chairman ng House Committee on Public Accounts na si Representative Terry Ridon tungkol sa panukalang resolusyonan na ihain sa Kamara na naglalayong isuspend ang pagkumpiska ng driver's license ng mga lumalabag sa batas trapiko. Sa panayam sa programang Abante sa umaga, sinabi ni Ridon na marami pang problema ang dapat lutasin bago maipatupad ang nasabing panukala. Aniya, mahalaga rin dagdagan ang mga kagamitan ng mga opisyal upang mas mapalawig at maging epektibo ang pagpapatupad ng batas trapiko. Dagdag pa niya, maluwag rin ang pagtanggap at pag-intindi ng mga ahensya sa panukala, kaya mas marami pang hakbang ang kailangang upang maging epektibo ang panukala. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Terry Ridon sa programang Abante sa umaga. Nasangkot ng isang driver sa yung criminal act na yung halimbawa reckless imprudence resulting to death and resulting to physical injuries, papayagan pa rin ba natin na nagmamaneho siya sa kalsada dahil tiniketan lang siya? Tingin ko hindi tama. Yan po ang tinig ni Bicol Saro, party list at chairman ng House Committee on Public Accounts na si Representative Terry Ridon sa panayam ng Abante. At samantala, eto ho, makinig ho kayo, yung mga senior citizen at PWD, 5% discount sa LPG para sa mga senior citizen at PWD. Yan po'y ipinaalala ng DOE. Umaabante sa balita, si Abante reporter Ryan Riloban. Abante Radyo Live Report. Eli, tama ka nga, mahigpit na paalala ng Department of Energy or DOE sa mga tindahan na kailangan ipinatutupad ang diskwento para sa mga senior citizen at person with disabilities or PWD sa LPG product. Sa inilabas na pahayag, batay sa Joint Administrative Order ng DOE, Department of Trade and Industry or DTI,
at Department of Agriculture, maaaring mag-avail ng 5% discount ang mga nasabing sektor para ito sa LPG purchase nila na hanggang 11 kilo isang beses kada 5 buwan. Nabatid na bumulaga sa mga consumers sa pagpasok ng 2026 ang taas presyo sa LPG na umaabot sa 2.18 centavos sa kada kilo o katumbas ng 23 pesos. Samantala, hiningan ng komento ang DOE sa panukalang pag-update sa Philippine National Standard para sa LPG refilling plan. Layon nito na manatiling nakasusunod at nakaakla ang kanilang panuntunan sa national regulation, international code at industry practices. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Bangko Sentral dapat pahintulutang makapagpasiyasat sa mga bank deposits na inuugnay sa katiwalian. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Nanindigan si Senador Jinggoy Estrada na hindi dapat sinasangkalan ang Bank Secrecy Law para gumawa ng kalokohan. Kaya nais na Estrada na kapag may malinaw na dahilan ang Bangko Sentral ng Pilipinas para manghinala na may katiwalian o iligal na gawain, dapat may kakayahan itong silipin ang pinaghihinalaang bank account o bank transaction ayon sa batas. Ito ang dahilan kaya naghain ng Senate Bill number 1047 si Jinggoy na mag-aamyenda sa Republic Act number 1405 o ang Secrecy of Bank Deposits Law kung saan bibigyan ng malinaw na kapangyarihan ang mga hukuman at ang BSP na gamitin ang kaniyang supervisory power na magsiyasat ng mga kahinahinalang accounts kung mayroon itong matibay na ebidensya ng panunuhol, pandaraya, money laundering o iba pang iligal na gawain na may kinalaman sa usaping kaperahan. Maari lang niya itong gawin kapag may sapat na batayan na may nagaganap o naganap na seryosong irregularidad o iligal na aktibidad at dapat aprobado ito ng Monetary Board ang nasabing hakbang. May mga nakasaad ding safeguards para hindi maabuso, gaya ng hindi maaring gawin tuwing election period dahil maaari niya itong maabuso laban sa sinumang kandidato. Protektado ang mga perang na ideposito na bago pa ipatupad ang batas at ang resulta ng anumang pagsusuri ay hindi maaring basta lang ibunyag sa publiko, maliban na lang kung kinakailangan para sa pagsasampa ng kasong kriminal. Saklaw ng mga patakarang ito ang parehong local at foreign currency deposits. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Naglabas ang LTO ng show cause order laban sa may-ari at driver ng itim na Volkswagen Jetta na viral sa social media. Ayon sa ulat, nagpanggap ang driver na isang sasakyan ng diplomatiko tila may intensyon na makalusot sa trapiko. Git ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanelao, labag sa batas at panganib sa kaligtasan ng lahat ang maling paggamit ng signal devices at pagpapanggap bilang diplomata. Ayon sa kautusan, maharap ang may-ari na driver sa LTO Intelligence Investigation Division sa East Avenue, Quezon City sa Miyerkules, January 14. Ito'y upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat silang managot sa mga kasong administratibo. Pansamantala ay sinuspende na ang lisensya ng driver ng 90 araw at inihiling na isumite sa LTO bago ang nakatakdang petsa ng pagdinig. Collaboration ng Japan at Department of Justice tinalakay. Umaabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Nagtungo ngayong umaga dito sa tanggapan ng Department of Justice si Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya. Yan upang pag-usapan ang ilang mga collaboration ng Pilipinas at ng Japan. Ayon kay Kazuya, kabilang sa kanilang mga pinag-usapan na yung collaboration ng DOJ at Japanese Embassy. Tinalaki rin nila kung paano mapaiigting at mapatutupad ang rule of law sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Dagdag pa ni Kazuya, nagbigay sila ng suhestyon sa DOJ kung paano sila makatutulong sa law enforcement sa Pilipinas. Masaya rin raw ang kanilang ibahada sa ibinibigay na pagkakataon ng Pilipinas para sa Japan na tumulong at magkaroon ng partnerships sa ating bansa.
Bea, ngayon lamang ay kaalis lang ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, dito sa opisina ng Department of Justice. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa opisina mismo ng Department of Justice. Ako sa Isaiah Mirapuentes, Abante. Tunay ngang tuloy-tuloy ang pag-abante ng ating mga news platform, lalo na ngayong namamamayagpag tayo sa Facebook engagements. Sa datos ng Sprout Social, para sa buong taong 2025, nasungkit ng Abante ang ikalawang pwesto matapos makapagtala ng 197,696,000 million engagements. Sinundan ito ng Bilyonaryo News Channel na may 184,485,000 engagements. At syempre, hindi rin magpapahuli ang Abante Radyo na humakot ng 79,86,000 engagements. At dahil sa malakas na engagement sa Abante Bilyonaryo Group, ay nakapagtala ang ABG ng kamuang 586,236,397 engagement. Ang 8,239,000,000 113,651 views mula sa ating 8,628,769 followers. Kaya mga kaabante, sama-sama nating itinataguyod ang makabuluhan na pamamahayag sa bawat like, share at komento ninyo. Dahil hindi lamang ito numero, kundi ito ay patunay na walang humpay ninyong tiwala. Dahil sa tulong ng inyong suporta, mas ganado kaming maihatid ang mabilis, mabangis at walang mintis na mga balita. Magbabalik po ang Abante sa Tanghali. Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Umarap sa Bilyonaryo News Channel. Sa Bilyonaryo News Channel. Wala na po ang contact sa kanya. Kinakarga lang sa VIP car namin pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. Do you think it's going to happen during this administration or for next? Makipia agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Ang lungsod ng Bishkek ay kabisera ng Kyrgyzstan na isang bansang napapaligiran ng mga kabundukan at matatagpuan sa Central Asia. Kahanga-hanga ang mga natural na tanawin sa lungsod ng Bishkek, lalo na kapag panahon ng taglagas. Ang panahon ng taglagas ay karaniwang pumapatak sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang panahong taglagas ay maituturing na perpektong panahon para sa pagbisita sa lungsod dahil sa banayad nitong klima. Kakaibang tanawin na masasaksihan kapag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa luntiang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga ginintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Balik tayo sa ating mga balita sa Abante sa Tanghali. Bumababa raw ang bilang ng mga Pilipinong naniniwala na mapapanagot pa ang mga sangkot sa flood control scandal. Yan ba ay tanda na tila nawawala na ng pag-asa ang sambayanan na may maipakukulong na salarin? Makakapanayam natin ang isang political scientist at professor sa UP College of Political Science, si Professor Jean Encinas Franco. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Department of Political Science po. Apa. Hello?
Professor, magandang araw. Okay. Opo. So, ano po yung inyong pananaw dito? Dahil sa parang bumababa po yung kumpiyansa o tiwala ng maraming mga Pilipino na meron pong mapaparusahan dito po sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control scam dito po sa ating gobyerno. Oo nga, no? Oo, kasi hindi na ako nasusurpresa. Gawa ng nung September, maraming media attention at kumbaga na-claim ng gobyerno ang narrative kahit papano. Pero nung mga buwan, may mga promesa na meron daw kukulong, pero may mga nakulong pero tila hindi yun sapat sa mga tao. Gusto nila yung mga malalaking pangalan na naisangkot dito sa flood control corruption scandal. Sa inyo pong pagtingin, paano ho nakaka-apekto yung mga nakaraang kaso ng korupsyon na hindi po nauwi sa conviction? Kasi, di ba sa mga nakaraan may mga nakulong pa pero nakalaya rin at naabsuelto. Tapos ngayon naman, yung ating mga kababayan, nagsasawa na o napapagod na naku, wala naman mangyayari dyan sa investigasyon na yan? Oo, maaaring gano'n, napapagod at nagsasawa dahil maraming mga salita nung mga nakaraang buwan pero meron ngang mga hindi natupad at alam mo yon yung parang habang tumatagal ito lalong may isip ng tao na nagkakaroon na ng collusion, nagkakaroon na ng aregluhan dahil malalaking tao ang nasa posisyon na inakusahan dito sa flood control scandal. Magandang tanghali po, Prof. Bea Santiago po. Hi, Prof, Bea. Oo. may kinalaman ba ang impluwensya ng mga politika at mga kapangyarihang personalidad sa paniniwalang walang mapaparusahan sa ganitong mga kaso? At ano po ba ang nasa isip ninyo? Oo, malaki ang kinalaman. Kasi ang nangyayari kasi, yung mga nasangkot lalo na in the past, after a few years, nakawala rin sila, tapos yung iba dyan umulit-ulit. So ito yung parang isa sa mga kadahilanan kung bakit nawawalan din ng pag-asa yung mga tao. No? So siguro ngayon kailangan if ever na may makulong talaga ng malaking isda na sinasabi nila, airtight sana ang kaso para sana yun ang dahilan kung bakit nagtatagal. Para hindi na maulit ito, no? Kasi ganun din naman inuulit din naman ng mga sangkot, no? Prof, paano ninyo tinitingnan ang papel ng mga institusyon tulad ng ombudsman sa korte o at iba pang ahensya sa pagpapanagot sa mga sangkot sa ganitong skandalo para hindi na maulit-ulit yung sa pork barrel scam? Napakahalaga ng papel nila, no? At napakahalaga na may tiwala ang tao dun sa ombudsman, Department of Justice. Hindi ko na nga isasama yung ICI, no, dahil tila patapos na yung kanilang mandato. Kasi kung hindi sila, kung walang tiwala sa kanilang tao, lahat ng kahinatnan nito, walang maniniwala. Prof, about po sa flood control projects, bakit po mas naging sensitibo ang publiko sa korupsyon na may kaugnayan sa kalamidad at kaligtasan ng mamamayan? I mean, syempre maraming nasaktan, maraming namatay, pero bakit po importante itong pag-usapan natin? Naging sensitibo ang publiko dahil sa laki, no? Sa laki ng sangkot na pera dito. First time na ganito kalaki. Secondly, yung yung tinatawag na mga nepo babies, kumalat ito, no? Sa TikTok, sa Facebook, na kumbaga, nung araw kasi pinag-uusapan lang yung corruption. Ngayon, dahil sa mga influencers, lahat ng tao gusto na maging influencers, kumbaga nakikita ngayon ng mga tao na saan ginastos yung sinasabing mga nakaw. Iba yun Iba yun pag nakita mo di ba? Kaya maraming nagsasabi pera ko yan, no? So yun. At pangatlo, magkaiba kasi ng karanasan, halimbawa yung baha. Magkaiba ng karanasan ng mayaman at mahirap. Ang mayaman pwedeng ka lang, no? Pag may baha, ka sa appointment mo, ma-delay o hindi ka makapunta sa party. Pero ang mahirap pagka may baha, kabuhayan ang nawawala diba? Kabuhayan, lalo na yung mga sa kanayunan. Or buhay nila mismo po. So talagang maigting yung epekto nito sa mga tao.
Okay, Prof, dito ho, yung epekto naman sa ating justice system. Kasi napakahirap po, no? Kapag ang tao ay nawalan po, nabawasan din po ng tiwala sa ating justice system. Malaking problema po ito sa ating bansa. Oo, hello? Okay. Napakalaki talaga ng epekto kasi ang problema kasi itong mga nakaraang buwan, syempre naiintindihan ko naman, no? Kailangan maraming interviews, nakakatulong din yun para ma-update yung tao. Kaya lang may mga na-promise na hindi natupad, halimbawa nitong Pasko. Kasi merong mga binanggit na pangalan, may mga binanggit na bilang ng dami ng tao, ng mga senador, pero tila wala pang nangyayari. Tsaka hindi pa umaabot, Professor, sa paniniwala ng lahat kung sino talaga yung mastermind na dapat makulong. Oo, wala rin ganoon. Tapos parating may sinabi nito, hindi ko sinabi. Alam mo yon? So, gumugulo. May mga listahan, gumugulo yung issue. At habang pagulo ang issue, ang benepisyo nito nasa dun sa mga akusado. Kasi nawawala yung istorya sa kanila. Opo. So, sa pangkalahatan, siyempre, may epekto rin ito sa pamamahala ng isang pangulo ng ating bansa kung nababawasan po yung tiwala ng taong bayan. So ano po ang pananaw niyo rito? At ngayon ay mga lumulutang na impeachment laban mismo sa Pangulo at sa Vice Presidente. Oo talaga. At nakita rin naman natin yung mga latest na opinion survey sa performance and trust rating ng Pangulo, talagang sad-sad, no? Napakababa. At dulot na rin ito ng ng iskandalong ito, hindi mo maihihiwalay yun, no? Kaya kailangan talaga nung July na-claim ng presidente ang naratibo, kailangan i-reclaim niya ulit ito, no? Kailangan talaga sabihin niya sa mga tao na seryoso siya at kailangan may lumabas na makulong talaga, no? Kahit pa malapit sa kanya. Dito sa mga pangyayarang ito, Professor, at sa inyo pong pagtingin, pumapasok na ba ang Pangulo sa pagiging lame duck president? Kasi kumbaga parang hindi na nakokontrol yung mga sa issue ng politika at pati dito sa pagpaparusa sa mga sangkot dito po sa iskandalo. At this point, no, yun ang lalo na kapag halimbawa yung may impeachment laban sa kanya mag-prosper. Talagang na yun, ibig sabihin halimbawa i-approve yan sa House. Talagang signal na yan na na siya, lame duck. So kailangan kung ayusin niya na hindi umabot sa ganun. Tapos ipaliwanag niya sa mga tao kung bakit wala pang nakukulong at i-pressure niya rin yung ombudsman na bilisan na, no? Kasi matindi kapag lame duck siya. 3 taon pa siya pero hindi niya maipapasa yung mga gusto niyang ipapasa. Mahina yung endorsement power. Endorse ng kakandidato sa 2028. So maraming epekto to, no? So although hangga't pangulo siya, marami pa rin siyang resources, no? Para at tools para mapasunod niya yung Kongreso. Pero habang habang papalapit siya sa 2028, humihina na ito. So kailangan importante ang 2026 para ma-define niya kung ano man ang gusto niyang manatili sa kaisipan ng mga tao doon sa Administrasyong Marcos. Prof, sa palagay po ninyo, may papel po ba ang media at civil society sa pagbabantay at pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control scam? At napakalaki. Yes. Paano po natin ito mapapalakas pa? Siguro suportahan yung mga nag-investigative journalism. Kasi yan lang talaga yung Opo. Okay. Mukhang nalobat si Professor. Mukhang naubos po ang battery. Okay na. Okay, yes. Okay, so, Prof, wala na, mukhang nalobat na. So at least yun na, nabanggit niya talagang napaka-importante na merong mapanagot dito po sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control project at dapat magtiwala ang publiko sa ating justice system. Kailangan ng may makulong. Yes,
mga malalaking tao. Malaki, yung Yeah. heads na ngayon. Okay, samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Samantala, ito mga turista patuloy ang pagdagsa sa Albay sa kabila ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Umabante sa balita si BNC reporter Paulo Barcelon. Abante Radyo Live Report. Kaeli, Bea, sa gitna ng patuloy na effusive eruption ng Bulkang Mayon, dumadami ang mga turista na bumibisita sa lalawigan ng Albay sa pag-asang makakita ng view ng Bulkang Mayon. Sa Legazpi City at sa katabing bayan ng Daraga dito sa Albay, mas marami ang bumibisita sa mga sikat na lugar tulad ng Cagsawa Ruins kung nasaan tayo ngayon at yung Lignon Hill, lalo na kapag maganda ang panahon at mas malinaw ang tanawin. Ilang dayuhang bisita ang nagsabing matagal na nilang pangarap makita ang bulkan, pero minsan nga o katulad ngayong araw, natatakpan ito ng ulap. Ayon sa kanila, kahit saglit na masilayan ng lava mula sa malayo, ay isa na itong hindi malilimutang karanasan. Kinumpirma naman ni Albay Governor Noel Rosal na tumataas kaysa karaniwan ang bilang ng mga turista dahil sa aktibidad ng bulkan. Aniya, naghahanda na ang probinsya sa posibleng pagdami pa ng mga bisita sakaling lumala ang pagputok ng Mayon batay sa mga nangyari noong 2018 kung saan dumadagsa yung mga turista at pumupunta sila sa iba't ibang mga tourist spots at accommodations sa Legazpi City at sa mga katabing bayan. Paalala naman ni Rosal sa mga turista na mahigpit na sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan, kabilang na ang pag-iwas sa pagpunta sa mga lugar sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, pagsunod sa mga panuntunan sa pagpapalipad ng drone at pagpapanatiling malinis sa mga tourist areas. Para sa Abante, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Sa iba pang balita, gusto ng US na lumakas ang impluwensya nito sa Middle East, kaya nagkaroon ito ng planong bombahin ang Iran. Iyan ang nakikitang dahilan ni Security Analyst Dr. Chester Cabalza sa programang Walang Atrasan sa Abante. Sinabi ni Dr. Cabalza na sumali ang Iran sa isang organisasyon kasama ang malalaking bansa kung saan nais nilang kontrahin ang kapangyarihan ng US. Dagdag pa ni Cabalza, nauna nang nakuha ng US si Maduro at sila na rin ang nagpapatakbo sa Venezuela ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ni Dr. Chester Cabalza sa programang Walang Atrasan sa Abante. Ito, very strategic yung dahilan kung bakit gustong tirahin ng bombahin ng US ang Iran dahil nga sa pagkakataon nito kapag napahina nila yung Iran, malaking bagay ito para lumakas yung influensya ng US sa Middle East. Yan po ang tinig ni Security Analyst Dr. Chester Cabalza. Isinalang sa pagdinig ng Sandigang Bayan 6th Division si DPWH Mima Ropa OIC Regional Director Edita Babaran bilang testigo ng prosecution laban sa siyam na opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Ito'y kaugnay ng nagpapatuloy na ikatlong araw na pagdinig sa kahilingan ng mga akusado na makapagpiyansa sa kasong malversation. Ayon sa korte, magsisilbing mahalagang saksi si Babaran sa paglalatag ng ebidensya ng prosecution. Matatandaan kahapon ay tumestigo rin ang chief ng Records Management Section ng DPWH Central Office na si Joan Lacerna, habang nauna nang humarap si Attorney RJ Bernal. Nauna na ring ipinahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon ang kahandaang tumestigo laban sa mga opisyal na sangkot sa nasabing proyekto. Film activist na si Chantal Anonici mananatili muna sa AFP. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Kagustuhan ni Filipino-American activist na si Chantal Aninoche na mamalagi sa kustudya ng Armed Forces of the Philippines para sa kanyang pagpapagamot. Ito ang kinumpirma ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla sa isinagawang press briefing sa Campo Aguinaldo kanina. Pumasok sa kasunduan sa militar si Aninoche na sinaksihan ng independent lawyer mula sa Integrated Bar of the Philippines.
Dito nakasaad ang kanyang pansamantalang pananatili sa ospital para sa kanyang medical procedure dahil nangihina ito at nagpapatuloy na nagpapalakas. Paliwanag ni Padilla, free will o kusang loob ang pagpapasok sa kasunduan ni Aninoche at walang pumilit sa kanya. Wala umanong katotohanan ang mga akusasyon sa militar at sinusubukan lamang nitong pahinain ang mga operasyon ng militar para sa kapayapaan. Matatandaang nawala si Aninoche matapos ang enkwentro ng militar at New People's Army sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong Enero 1. Natagpuan siya malapit sa pinangyarihan ng enkwentro noong Enero 8. Paulit-ulit namang ipinanawagan ng mga militanteng grupo sa kanilang mga rally ang pagpapalaya kay Chantal. Ako si Edwin Balasa, Abante. LTFRB sinuspende ang operasyon ng ride-hailing vehicle dahil sa sexual harassment. Umabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Sinuspende ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng isang ride-hailing vehicle na nag-viral matapos ireklamo ang driver nito ng umano'y sexual harassment sa isang babaeng pasahero. Naglabas din ang ahensya ng show cause order laban sa operator ng Green and Smart Mobility Philippines Company. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, hindi katanggap-tanggap ang insidente at personal niyang tututukan ang investigasyon alinsunod sa direktiba ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang riding public. Batay sa viral post, paulit-ulit umanong nagtanong nang hindi angkop ang driver at sinadyang bagalan ang takbo ng sasakyan na nagdulot ng trauma sa pasahero. Bilang parusa, sinuspindi na ng LTFRB sa loob ng 30 araw ang sasakyang may plakang DBV 1863 habang iniimbestigahan ang kaso. Inatasan din ng driver na sumailalim sa drug test habang ipinagpapaliwanag ang operator sa loob ng 5 araw kung bakit hindi dapat bawiin ang prangkisa nito. Ako si Charmaine Abong, Abante. Nasa malubhang kalagayan ng isang pulis matapos itong saksakin ng isa nitong kabaro kaninang umaga sa loob ng CIDG headquarters sa Camp Crame. Kinilala ang biktima na si Police Executive Master Sergeant Eric Castro na ngayon ay inoobserbahan sa pagamutan sa PNP General Hospital. Samantala, agad namang napigilan at kasalukuyan nasa kustodiya ng ang suspect na si Police Senior Master Sergeant Michael Camillo. Sa inisyal na ulat, naganap ang insidente dakong 7:30 ng umaga habang nag-aalmusal ang biktima sa loob ng kusina ng Anti-Organized Crime Unit ng CIDG. Nabatid na pumasok sa loob ng kusina ang sospek na si Camillo na may bit-bit na patalim at pagyakap sa biktima ay agad itong sinaksak sa likurang bahagi ng katawan. Agad namang naawat ng iba pang pulis na nandoon ang sospek habang dinala sa pagamutan ang sugatang biktima. Base sa inisyal na investigasyon, lumalabas na napansin ng ibang pulis na biglang nag-ibang ugali ng sospek mula kaninang umaga. Napag-alaman din na sina Camillo at Castro ay kabilang sa sinibak at iniimbestigahan kaugnay sa pagnanakaw umano ng halagang 13 million pesos sa isang pogo sa Bataan. Abangan sa balitang abroad, protesta laban sa ICE, sumiklab sa US matapos ang pamamaril sa Minneapolis. At sa balitang showbiz, Kyla Estrada full support sa 2 araw na charity event ni Daniel Padilla. Huwag bibitiw, magbabalik pa ang Abante sa tanghali. Abante Bilyonaryo Group nangunguna sa Facebook engagement. Patunay ito na mas pinipili ng nakararami nating kaabante ang aming balita, impormasyon at entertainment online. Maraming salamat
Maraming salamat sa tiwala at suporta. Patuloy kaming maghahatid ng mga kwentong may kabuluhan at serbisyong totoo para sa bayan. Let's go, go, go again! Matapos mag-viral ang umano'y pagmamahal. Susuri kung nagagastos ng tama, iniulat din natin dito sa Teletablo. Sa mga kaabante natin na nakatutok sa ating Malalim po ang crisis politika. Abante at bilyonaryo. Dito ang bawat like, share at comment, patunay na kayo ang aming inspirasyon. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad. Mas lumawak ang kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos laban sa Immigration and Customs Enforcement or ICE matapos ang pagkasawi ng isang babae na binaril ng mga otoridad sa Minneapolis. Libo-libong katao ang nagrally sa New York, Washington DC, El Paso at Boston at hiniling ang pagtanggal ng mga federal immigration authorities sa kanilang mga komunidad. Gumamit ng pepper spray ang mga otoridad laban sa ilang nagprotesta na nagtangkang lumapit sa tanggapan ng ICE. Sinabi ni Homeland Security Kristi Noem na dinagdagan ang bilang ng Customs and Border Patrol officer sa Minneapolis matapos ang insidente. Ayon sa White House, sinangka umano ng biktima na sagasaan ang otoridad, bagay na maaring kinikwestiyon ng mga nagpoprotesta. Palakasang pangmalakasan, Balitang Sports. Sa ating Balitang Sports, pinabulaanan ni Charles Chu ang mga haka-haka tungkol sa kanyang pag-alis mula sa koponan. Ayon sa kanya, mananatili siya sa College of St. Benilde Blazers para sa NCAA Season 102. Ang detalye, umaabante sa balita si Abante Sports reporter Zeus Valdez. Pinabulaanan ni Coach Charles Teo ang mga usap-usapang iiwan niya ang College of St. Benilde Blazers at kinumpirma na babalik siya upang pangunahan ng koponan sa NCAA Season 102. Lumabas ang paglilinaw matapos maiugnay si Teo sa bakanting head coaching position ng Phoenix Fuel Masters kasunod ng paghiwalay ng koponan kay Willie Wilson na tumagal lamang ng isang conference sa PBA. Noong Disyembre, inamin ni Teo na pinag-iisipan niyang magpahinga matapos ang sunod-sunod na kampanya at hindi pa siya sigurado noon kung siya pa rin ang hahawak sa Blazers sa Season 102 kahit malinaw ang kanyang hangaring manatili sa programa. Ngayong kumpirmado ang kanyang pagbabalik, may panibagong pagkakataon si Teo na muling ituwid ang direksyon ng CSB at ibalik ang Blazers sa usapang titulo habang nag-aanda ang koponan para sa paparating na NCAA season. Ako si Zeus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Kyla Estrada, full support sa 2 araw na charity event ni Daniel Padilla. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Ogie Navaez Rodriguez. Abante Radyo Live Report. Bea, dobleng kilig nga ang naramdaman ng fans at casual nang kumalat sa social media ang mga kuhang photos at videos sa 2 magkasunod na charity events ni Daniel Padilla nitong weekend. Bea, Sir Ellie, kasama ako sa 2 charity events na ito ni Daniel kung saan nakasalamuhan namin sina Kyla Estrada, ang sister ni Daniel na si Maggie Ford at pinsang si Jordan Lim, kasama ang mga fans. Una nilang dinalaw ang The Child House Manila last Saturday kung saan sila nakipag-banding sa mga batang at mga pamilya nito. Nagpakain at nagpaabot ng regalo ang aktor. Kinabukasan, last Sunday, ay bumisita naman ang team ni Daniel sa tahanan ng pagmamahal sa Children's Home Inc. sa Barangay Sagad, Pasig City. Sa day 2 ng charity event ni DJ, kasama pa rin ito si Kyla, ang girlfriend ni Daniel Padilla. Kasama rin si Maggie, Jordan at ilang mga kapamilya.
Ka-join din namin sa pag-aasikaso at pagpapasaya sa mga orphan, abandoned at abused children ng center ang napapabalitang boyfriend di umano ni Maggie na si Robbie Jaworski. Siya yung anak ni Vice Mayor Dodot Jaworski at Mikey Cuangco. Kilig times 2 nga ang na-feel ng panay sa mga ayudang resibo na naglalabasan sa online world. Ang isa pang pinag-usapan ngayon sa SOCMED ay tila pag-approve daw at pag-hard launch ni Carla Estrada sa bagong karelasyon ng anak niya si Daniel. Ni-repost kasi ni Ma'am si Carla sa IG story niya ang reel na pinost ng mga fans nila Carla at Daniel Padilla. Yun na, ako po si Ogie Narvaez Rodriguez, Abante. Balitang viral. Ito ho, ang Best Actor goes to Doggy. Tampok sa ating balitang viral si Doggy na tila nag-enroll pa sa acting school na kumakarte ay akala mo professional. Na para bang naghihintay siya na ma-discover ni Direk. Panoorin nga natin. Pakita na natin yung bagong talent ni Teo. Lights, camera, action! Teo magkra-cry with feelings. Cry. Galing pwede na pang pelikula. Pwede ng pang-movies. Yes. Okay, yan po ang kabuuan ng Abante sa tanghali ngayong araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ngalan ng buong puwersa ng DWAR Abante Radio, ako inyong kaabante, Bea Rose Santiago. At syempre ako naman po ang inyong kaabante, Eli Saludar, para sa Abante sa tanghali.